Kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, actually, ako po no medyo napapabilib na nga po ako dito sa ating bagong PNP chief na si General Torre. Oo. Di po siya katulad ni Acorda na Acorda at saka ni Marbil, especially si Marbil no, na medyo anga-anga ng konti, di ba? Alam niyo na ako no with due respect kay kay General Marbil well, honestly, naramdaman niyo ba si Marbil? Parang hindi naman, no? Alam niyo kung ano naalala ko kay Marbil? Alam niyo kung ano naalala ko kay Marbil nung siya yung PNP chief? Yung sinabi niya na na yung droga, hindi naman lahat ng gumagamit adik. Yung iba diyan nag-overtime lang. Alam niyo, yung sinasabi ko okay lang 'yon, 'di ba? Totoo naman 'yon. Oo. Pero hindi naman no, hindi appropriate bilang isang PNP chief na sabihin mo 'yon. Well, meron po tayong high hopes ngayon kay General Torre. Kasi po si General Torre po ngayon, ang dami niyang plano sa PNP at nagsisimula na po ito. And by the way, inis na inis po sa kanya ngayon si Kitty Duterte at saka si Bato. Oh, ito tingnan niyo to Ito. Gusto ni Kitty eh. Ayan, sabi ni Kitty Duterte na General Torre, sinabing walang nangyari sa 6 na taon ni Pangulong Duterte. Totoo naman, di ba? So, 6 na taon na pamumuno ni Duterte, wala umano nangyari ayon kay General Torre. Talagang pikon. Alam niyo talagang pikon na pikon talaga yung mga DDS dito kay General Torre. Alam niyo, ang maganda kasi dito, ngayon yung asarin si Torre. Ngayon yung gawa ng fake news. Ewan ko na kung hindi kayo pakulong nito, no? Hindi kasi para sa akin, fair yun, yung sadyang paggawa ng fake news, dapat kinukulong po talaga yun. Okay lang yung mga nagkamali, di ba? Okay lang yung akala ko, ganun lang yun. Pero yung sasadyain ninyo na pagkakalat ng fake news, dapat kinukulong po talaga kayo. Oo. So, tinan nyo to ito yung sabi ni General Torre, no? Para mas maganda. Patay-patay. Natapos na 6 years niya eh. Wala namang nangyari. Magulo pa nga eh. Wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi na siya presidente, he must be reminded that he should know his place in this. Yan. Okay, so at least may video tayo mga kababayan. So, hindi pwede patay-patay lang daw. Di ba? Okay, so ngayon mga ka-Streetwise, no, tingnan nyo to. Actually, no, ang nakakatawa dito kay Torre, sabi dito, no, matataba na pulis. Bawal na kay PNP Chief Torre. Ito ang isa sa mga unang direkta ni PNP Chief General Torre ang maging physically fit ang bawat miyembro ng kapulisan upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Alam niyo mga kababayan, totoo po ito. Marami po talagang pulis ngayon na matataba. Oo. And ito alam niyo kung nung pinakabulok na ginawa ni Digong, tinan niyo yung ginawa po ni Digong kasi nung siya ay presidente, ang sabi niya, patayin ang mga adik, patayin ang mga pusher, patayin silang lahat, sabi ng ganyan. E ang problema, hindi po malinis yung pulis. At aminin na po natin, may mga pulis po talaga na sangkot po sa droga. Alam niyo, ayun lang sinasabi ko dati pa 2018 pa lang, di pa ako vlogger nun Hindi pa ako aktibo sa pagbablog nun Sinasabi ko na talaga yan. Bakit mag-uutos si Digong ng bagay na puro patay-patay kung yung mismong pulis nga po hindi malinis? Dapat linisin niyo muna yung kapulisan natin. Ano nangyari? O nagkaroon pa pala ng reward system. So ngayon, ang point natin dito mga ka-Streetwise, no? Ito po yung isa po sa unang plano nga po ni General Torre na para linisin po yung pulis. Dapat po kasi talaga, ang pulis po talaga physically fit. Pero ang sabi nga po ni General Torre dito, hindi naman porket na mataba ka ngayon, tatanggalin ka na. So meron po yung pagkakataon. Di ba? For example, unang test, pangatlong test, di ba? Sa pangatlong test, alam ko, dyan ka na didesisyonan. Pero minsan po kasi, may mga tao po kasi na dapat exempted dito. For example, may sakit ka may sakit ka sa goiter. Ayun, matataba talaga yun, di ba? Dapat exempted yung mga yun. Hindi, by the way, gusto ko lang daanan itong si General Torre. Nakauwi ka na ba? Nakauwi na ako. Nagpahinga nga ako kahapon, di ba? Di ba kahapon di ako nag-vlog kahapon kasi nga po, nagpahinga po tayo. Tapos ito pa isa, yung sunod nga po na plano ni General Torre, no? Panoorin. Dapat
ang mga polis ay mas maitim pa sa PNP chief. Tanga na, sigurado ako si Sir Rizal na naman to ng mga DDS. Alam niyo mga DDS, mga tanga yun eh. Lahat na lang ng bagay, meron silang sariling translation. Pag si Digong nagsabi, biro lang. Kapag convenient sa kanila. No? Tapos minsan seryoso, depende kung anong trip nila. So sabi dito, no, ito ang biro lang naman pala eh. Ito ang biro ni PNP Chief General Nicolas Torre sa mga kapulisan kaugnay sa pinaigting na police visibility sa mga kalsada. Ayon kay General Torre, dapat lumabas ang mga kapulisan sa mga matataong lugar. Halip na mamalagi sa mga air-conditioned na lugar para maramdaman ng publiko na sila ay ligtas. Yun ninyo, di ba? Sa mga naging PNP chief ba ni PBBM, may nakapag-isip ba nito? Wala. Si General Torre lang. Oh. Di ba? So actually, alam ko may video yan dito eh. So, may video. Ito. Pakinggan nyo yung video dito ah. Tumatambay sa 7-Eleven, diyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. Oh, di ba? And by the way, mga kababayan, no, isa rin po sa mga naging plataforma nga po ni General Torre, paghandaan po yung pag-aresto kay Bato. Pakita ko mamaya, no? Okay. So ngayon, tinan nyo to. Isa pa dito, ayan. Sabi niya pa dito, no? Ito yung bago niya eh. Philippine National Police Chief General Nicolas Torre launched the 5-minute emergency policy on Wednesday, dialing back his promise of a 3-minute PNP response in highly urbanized center. Okay. Kaya ba yun? 3 minutes response? Actually, sinubukan to ng ibang mga media company, no? Ano naman? Kaya naman. Di ba? And then, mga kababayan, ito. Ito malupit. Ito, kakasabi niya lang nito. Yan, hindi pa rin nakasaksak yung laptop ko. Ito malupit. At malamang dito po may si Bato. Hinintay ko ngayon yung statement ni Bato dito eh. O sabi dito ni General Torre, PNP Chief Torre iginiit na may contingency plan na sila sakaling magbaba ng arrest warrant ang ICC versus De La Rosa. Hinayag ni PNP Chief Nicolas Torre na may nakahanda na silang contingency plan sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Okay. Gayun pa man, tumanggi naman si Torre na idetalye ang mga hakbang at sinabing magpapasya ang gobyerno sa tamang panahon. So ngayon mga babayan, no, alam nyo, next end line na po talaga itong si Bato. Di ba? Kaya nga ako talaga, nung nakita ko nga si Bato doon sa impeachment court, sabi ko, sige lang, okay lang yan. Di ba? Namnamin mo yung mga huling araw na nasa laya ka. Kasi ako naniniwala po ako, no, na after September, kapag what they call this, kapag sa second hearing nga po ni Digong sa ICC, mas lalo pong lalaki po yung chance na maaresto po or ipa-aresto po si Bato. Kasi tandaan natin mga kababayan sa September, ano na yun eh, doon na po talaga, ano bang tamang word dito? Certified. Kumbaga parang sinasabi na ng ICC sa September, no? Sa pangalawang hearing nga po ni Digong na ito yung mga kaso mo, no? Totoo itong mga kaso mo. Sa September yun. Kaya nga gusto nga nila palayain si Digong na wag na mangyari yun eh. Pero ang point dito mga kababayan, no, alam naman po natin, no, na hindi po magagawa ni Duterte ang mga patayan na yan sa Pilipinas kung wala siya conspirator. Kung walang kumilos.
So si Bato po yun. So hindi naman talaga fair na si Digong po nakakulong, si Bato hindi. Akala ko ba aso ka ni ba? Akala ko ba aso si Bato? Akala ko ba Bato amo mo si Digong? Oh, iniwan mo sa ere si Digong. Kayong dalawa ang sanhi ng patayon sa Pilipinas. Oh, ngayon, pagpasok po ng September, no, September 23 ba? Tama ba? September 23, no, kung hindi ako nakakamali. Pagpasok po ng September 23, kapag binasahan na naman po ng sakdal si Digong, doon na rin po papasok, no, posible na asikasuhin na po or lumakad na rin po yung kaso ni Bato. Kasi doon na po, confirmation, tama. Confirmation na yun sa September eh. Kino-confirm ng ICC na may kaso kang ganito. Kasi di ba nung unang hearing, ano lang yun eh. Binasahan lang siya ng sakdal eh. Di ba? Binasahan lang siya. Sa September po, confirmation na yun. Oh. Ngayon, kung nakumpirma po na meron na po talagang kaso si Digong sa ICC, malabang walang conspirator yan. So si Bato po yun. At alam po yan ni Bato at alam din po yan ni General Torre. So ngayon pa lang, pinaghahandaan na po ito ni General Torre sa mga plano kung paano nga po arestuin nga po itong si Bato. Kaya nga po nung nakita ko nga sa impeachment court si Bato na kung ano sinasabi kahit magmukhang tanga, basta lang mapagtanggol si Sara. Sabi ko, sige lang, okay lang. Di ba? Next ka naman eh. Oh, di ba? So, continue natin sabi dito. Okay. Gayon pa man, di ba? Tumanggi naman si Torre na idetalye ang mga hakbang at sinabing magpapasya ang gobyerno sa tamang panahon. Si dating PNP Chief De La Rosa ang nanguna sa maduong war on drugs ng administrasyon Duterte na siyang pinagmula ng kasong crimes o di ba? Crimes against humanity laban sa dating pangulo sa ICC. Okay, at least you get the point, no? So ngayon, mababayan, no? So, ito sinabi to ni General Torre nung June 5. Sabi ni General Torre dito, hinihintay lamang ng kautusan ang Philippine National Police mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng International Criminal Police, Interpol. Tingnan niyo ha. Sinabi to ni General Torre ha. Sinabi niya to ha. Oh, naghihintay lamang ng kautusan ang Philippine National Police mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng International Criminal Police, Interpol. Oh. Ayon sa bagong PNP Chief, Police General Nicolas Torre, ito ay kasunod ng napipintong pag-aresto ng ICC sa dating PNP Chief na ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngayon din sa susunod sa kanyang, pati si Albayalde pala. Oh. So dalawa pala sila, no? Si Albayalde pala at saka si Bato. At ang manghuhuli po sa kanya, si Torre. Ang ginagawa lang kasi ni Bato ngayon, dinadaan niya lang sa biro. Di ba nagsuot si Bato ng ng pang-judge. Si Bongo, parang malabo pa si Bongo eh. Si Bongo dapat kasama. Yun nga lang, si Bongo po kasi, kumbaga nasa third layer eh. Kumbaga, no, kung pagbabasihan po natin yung sinabi nga po ni Trillanes, by layering yung pag-aaresto. So, titingnan pa yan sa bigat ng mga ebidensya. So, una, si Digong talaga, malakas ng ebidensya, no? Si Digong na. So, layering yan. Sa pangalawang layer, andito na po yung mga Chief PNP. So sa pangatlong layer, andun na nga po si Bongo. Dahil nga po sa reward system. Okay? So, si Sara ata, nasa pang-apat na layer pa ata. So, medyo matagal pa. Kasi tandaan natin yung pagdawit nga po kaysa, ito, reality lang naman reality lang. Yung pagdawit nga po sa pangalan ni Sara sa ICC, ano yun eh. Wala pang kinalaman yun sa tukhang ng 2016. Pero may kinalaman po ito doon po sa mga statement nga po nila sa Kanyas nung si Sara po yung mayor noong 2013. Tama, no? 2013, hindi. 2010 to 2013. Oo. Correct, tama nga pala, di ba? So, ngayon, hindi kasi nga, kaya ako hindi ko masyadong pinupush eh, na si Sara Duterte, ICC, malayo eh. Kasi ang pinukosan po talaga ng ICC, yung war drugs ni Digong noong 2016. Oh. Wala si Sara doon.
Wala siya doon. Alam ko wala eh. Di ba? Base po sa statement ni Las Cañas yun, ha? Oh. So ngayon, mga kababayan, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa mga plano nga po ni General Torre? So kayo din po ba, meron din po ba kayong high hopes dito nga po sa bagong Chief PNP natin? And by the way, no, i-check nyo lang din. Subukan nyo nung lumabas ng bahay kung may mga pulis na po sa labas. No? At syempre, pag may mga ganyan na po, i-post nyo po sa social media na, ay, teka, may mga pulis na nga. Good job, General Torre. Diba? So, abangan po natin yan, no? Di ba? So, yun. So, yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? So, iwanan muna natin yan, no? So, sa next topic tayo. Ano